San pahayag nila? Kala nyo naman na palaban na po si BP Sara ngayon. Punto per punto lahat sasagutin. Yung sa insinuation po nila, nagugurgurin daw po si Madriaga sa Oblo. Baka nakakalimutan nyo, hindi na po si Duterte ang presidente ngayon. Masyado. Alam niyo, itong mga to, yung kalakasan ni Duterte, depende sa ano nila eh. Depende po sa kung sino masasagasaan eh. Napakalakas naman ang koneksyon ng Duterte. Hanggang dyan sa loob. Ano na lang si DILG? Hindi pala DILG. Ano na lang yung DOJ? Walang silbi? Hawak nila ng DOJ yung mga bilangguan, di ba? Ibig nyo sabihin, inaakusahan ninyo na yung DOJ natin hindi nagtatrabaho? Nag-i-insinuate ba kayo na ipapagurgur ng mga Duterte? Eto, sumagot na agad. Sasagutin na po. Hindi na po ngayon pababayaan para kayo makinabang sa ano. Pero maraming salamat na rin kasi araw-araw nasa balita si BP Sara kahit wala na kahit hindi na magbayad ng PR si BP Sara. Salamat sa inyo. Ang ginagawa nyo kay BP Sara, pinopromote nyo araw-araw. Hanggang 2028 ba yan? Titirahin nyo. Okay. Ito po ang sinabi ng abogado ni BP Sara. Ayan, si Panelo. Yung Panelong anak to, Sabi po, protektahan si Madriaga. Yan po ang panawagan ng mga Duterte. Kala nyo, nananawagan po kami na protektahan. Protektahan ninyo. Sino man ang namamahala sa BJMP, Bureau of Corrections, DOJ, protektahan nyo si Madriaga. Ito po ang pahayag. Naglabas po ng pahayag si Attorney Paulo Panelo, abogado at tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng ulat na may banta sa buhay ni Ramil Madriaga habang ito ay nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayan. Walang kinalaman si BP Sara. Yan po ang sinabi ni Attorney Panelo. Walang kinalaman si BP Sara sa anumang banta sa buhay ni Madriaga at nakikiisa kami sa panawagang bigyan siya ng karagdagang proteksyon. Correct. Nais naming manatili siyang buhay at nasa mabuting kalusugan dahil siya lamang ang makakaamin kung gawa-gawa lamang niya ang kanyang testimonya laban sa BP at kung sino ang mga handlers niya. Kinakailangan po naming malaman. Pero sa initial po na pagkakaalam natin, umamin po si De Lima na kinakausap niya si Madriaga. Kaya wala kang lusot, De Lima. Kung maninindigan siya sa kanyang testimonya, nais namin lumantad siya at magbigay ng mas detalyadong paliwanag sa kanyang sobrang pangkalahatan at malinaw na gawa-gawang mga akusasyon upang lalo namin itong mapabulaanan. Yan. Yan po ang pahayag ni Panelo ng abogado po ni BP Sara. Dagdag pa ni Panelo, kung yan, magbigay na mas malinaw na paliwanag. Okay, so wag nyo na pong intrigahin. Kinasuhan nyo na, pinagbotohan nyo na 54-1. Antindi, talagang pinagkaisahan nyo na. Pinagkaisahan nyo na si BP Sara. Tapos ngayon, idadamay nyo pa riyan sa mga tangkan-tangkang paggurgur. Pag nagurgur po si Madriaga dyan sa Oblo, kinakailangan may managot. Managot po yung mga namamahala dyan. Di ba? Hindi po obra na ibibintang nyo na naman sa mga Duterte yan.
I-issuehan nyo na naman yung mga Duterte na may kinalaman dyan. Lahat na lang Duterte. Bagamat na natutuwa po kami na araw-araw yung binabanggit si Sara Duterte. Libreng promosyon po yan. Lalo na po kung ibinabangga nyo sa palpak ni BBM. Alam nyo po, ibalik ko lang ng konti. Baka hindi nyo narinig yung sinabi ko kahapon. Ang sinabi ko po kasi dyan, no? Si Erice sabi niya, hindi yung mga sinasabi ko ang nagpapalakas sa mga Duterte. Ang nagpapalakas kay Sara Duterte, hindi yung mga batikos ko, sabi ni Erice. Ang nagpapalakas kay Sara Duterte, yung kapalpakan ng BBM administration. Correct. At dadagdagan ko pa, ang lalong nagpapalakas kay Sara Duterte ay yun pong mga posibleng niyang makalaban. Yung pong mga posibleng niyang makalaban sa bilang presidente, lahat po sila, iniuugnay nila yung sarili nila kay BBM. Kahit na nga, wala silang kaugnayan, di ba? Ang may kaugnayan lang kay BBM dapat yung mga Tulfo, yung mga Remulla. Pati po yung mga Dilawan na gustong tumakbo. Si Lenny, inuugnay yung sarili niya kay BBM. Si Risa Ontiveros, inuugnay yung sarili niya kay BBM. Si Bamat Kiko. So, sino pa natira? Na posibleng, yung si Martin, talaga namang hindi lang niya inuugnay. May ugnayan sila ni BBM. Dugo ang ugnayan nila. Ang tanong, sino pa ngayon na natira na lumalaban sa BBM, kay BBM, sa administrasyon na to? Di mga Duterte na lang. Sino po yung nag-iisang kandidato ng mga Duterte? Walang iba kundi si Sara Duterte. Imagine niyo, nagkukumpulan kayo lahat, para gusto nyong maging kandidato ni Marcos. Lahat po kayo, walang opsyon ng tao. Kung gusto ng tao na tumino ang gobyerno, wala ngayong opsyon kung hindi iboto si Sara Duterte. Kayo mismo, lahat ng naninira kay Duterte, sa mga Duterte, kayo mismo ang nagpapalakas kay sa kandidatura ni Sara Duterte. Bakit? Wala na nga kaming kapag-apag-asa sa gobyerno na to. Makikipagsabwatan pa kayo. So, ano po ang nakikita namin? Ngayon, wala kaming makitang katarungan. Ang dami magnanakaw, meron bang chance na makukulong sila? Ayaw ngang imbestigahan eh. Ayaw ngang imbestigahan ni Lacson yung mga magnanakaw, paano pang may chance silang makulong? Lalong hindi makukulong yung mga yan. Kaninong presidency lang may pag-asa ang Pilipino na magkaroon ng katarungan? Sa presidency lamang ni Sara Duterte. Di ba? Sa presidency lamang ni Sara Duterte, magkakaroon ng katarungan ang mga Pilipino sa trilyong pagnanakaw ng gobyernong ito. Kaya, lahat kayo, pati media, na walang katapusan ng paninira, lahat po kayo tumutulong bakit napakasikat, bakit napakapopular ni BP Sara. Kayo po. Dahil hindi nyo maramdaman na galit na yung mga tao sa mga magnanakaw. Sino po ba ang pinuno ng mga magnanakaw na yan? Dalawa lang po yan. Kung hindi po, ganito po, no? Command responsibility. Pag sa gobyerno mo naganap yung pinakamalawak na nakawan, dalawa lang yan. Is either ikaw ay kasabwat or
napaka-inutil mo para hindi mo mapigilan. Palagay na natin na si BBM walang kinalaman, walang dungis. Nagmana siya ng busilak na puso. Yung kanyang pamilya, pagpalagay lang to, hindi ko sinasabing totoo to. Ipagpalagay nyo na yung pamilya niya ay walang bahid ng korupsyon mula pa sa kanyang mga ninuno. Ipagpalagay nyo na tapat ang kanyang pamilya na minana pa ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Palagay nyo na very democratic na lahat pinakikinggan. Walang bahid ng korupsyon. Hindi magnanakaw, ipagpalagay lang. Pero hindi mo napigilan ang malawakang pagnanakaw sa pamumuno mo, napakalaki pa rin ang kasalanan mo sa taong bayan. Oh. Correct, halos lahat. Tama ka dyan, Regine, halos lahat ng sangay ng gobyerno, puro nakaw, puro nakaw. Pag hindi ka magnanakaw, tanggal ka. Nakaw at tokis lang eh. Ipagpalagay nyo nang hindi magnanakaw si Marcos. Ano tawag dyan? Inutil. Alam niyo po, wag niyo pong problemahin yung Comelec. Wala pa pong nadayang Duterte. Bakit po? Kasi laging landslide. Pag landslide po, mahirap pong dayain. Naintindihan po ninyo? Yung mga nadadaya ko, no? Okay, kita nyo si Bongo, nadaya ba? Number 1, si Bato, second, third. Nadaya ba? Si Marcoleta, nadaya ba? Kaya po ang kinakailangan po natin, ang kinakailangan po natin, talagang tambakan natin yung ng boto ni BP Sara. Hindi po pwede yung ano. Pero may magtatrabaho po dyan. Huwag kayong mag-alala. Alangan namang lagi na lang naduduga kayo tayo. Kinakailangan may umaksyon dyan. Yung mga politiko natin, yung mga apektado, dapat meron pong aksyon na riyan sa Comelec para hindi na kayo nangangamba.